Hello, welcome to our channel. Ang topic natin ngayon is all about feedback and control systems. So this is episode 1, which is mag-focus lang tayo sa introduction to control systems. So discuss lang tayo ng konting intro or some definitions all about control systems, kung ano-ano yung mga ma-encounter nating terms dito, and ano ba yung mga part ng control systems. Okay? So, pag sinabi nating control system, it consists of subsystems and processes or plants assembled for the purpose of obtaining a desired output with desired performance given a specified input. So, control system consists of subsystems and processes or plants assembled for the purpose of obtaining a desired output with desired performance from a given specified input. So, if we represent a control system as a block diagram, so let's say meron tayo ditong block diagram for the control system. So, meron tayong input or the stimulus. Then, magkakaroon tayo ng output, which is the response. So, dito sa control system natin, itong block diagram, so simplified block diagram lang siya. Itong control system, meron tayong mga other i-consider na subsystems or sub-block diagram. Pero as a single block diagram, sinulat ko lang or dinrawing ko lang isa control system itself. Tapos magkakaroon tayo ng input sa control system natin, then it will have a response or output. So yung input natin is yung desired response na kung ano yung gusto nating makamit or makuha as output. Okay? Pero sometimes hindi natin nakukuha yung pinaka-desired response. So sa output, magkakaroon tayo ng actual response. Okay, minsan hindi siya tulad ng ating desired response, depende sa pagkaka-design ng control system natin kasi meron tayong i-consider na criteria for the performance ng control system. Pero dapat the goal is kung ano yung desired response natin ay makontrol ng ating system para makuha yung actual response na same sa desired response. Okay, so halimbawa ng simple
analogy for control system is an elevator. Okay? So halimbawa, sasakay kayo sa elevator, gusto nyong pumunta sa fourth floor. So ipe-press nyo yung button for the fourth floor, and then susunod ngayon yung elevator. Papanik siya, tataas siya papunta sa fourth floor from the first floor. Okay? So, as isang halimbawa agad yan ng control system. Kasi kinontrol mo yung elevator within the input, you press the button para mapunta ka sa fourth floor, and then susundin yon nung control system yung elevator para pumanik ka sa fourth floor. Okay? So, yung input mo doon is gusto mong makapunta sa fourth floor, right? So, meron tayong magiging performance ngayon nung elevator. Okay? Halimbawa, meron tayong graph dito, time versus the elevator location. Okay, so starting from first floor, let's say second floor, third floor, hanggang ma-reach mo yung fourth floor. Okay, so ito yung input command natin, di ba? Ito yung desired response natin ng elevator. Mapunta ka sa fourth floor. Okay? So, two major measures of performance are apparent here. So, the transient response and the steady state error. So, let's say, ito yung performance or response ng elevator given by this curve. Okay? Ito yung elevator response. So, itong part na to, nung elevator response, ito, okay, yan yung steady state. I mean yung transient pala. Transient response. Okay, tapos, itong straight line na to, ito, yan naman yung steady state response. Kasi stable na siya. Steady state response. Okay? So mapapansin nyo, yung steady state response niya, straight line na siya. Okay? Meron siyang konting difference dito sa pinaka desired output natin. 'Di ba ito yung fourth floor line, yung pinaka kinomand natin, which is the desired output or response ng elevator. Pero yung steady state response ng elevator is within this level lang, right? So merong konting error. So yung difference na yon, eto, difference na to, yung maliit na distance na yan or difference, yan yung tinatawag nating steady state error. Okay? So dito sa example natin, yung transient response natin, okay, pwede nating i-compare yung comfort tsaka yung patience nung mga passenger. Okay? Kasi kung yung response dito is, let's say, sobrang bilis, masasacrifice yung comfort ng passenger. Kung sobrang slow naman, pwedeng ma-compromise naman yung patience nila. Right?
or sobrang bagal, I mean, right? Okay? Then yung steady state error naman dito, yan yung tungkol naman sa safety. Diyan nakadepende yung safety and convenience ng mga passenger. Okay? Kasi kung hindi ma-reach nung elevator yung pinaka fourth floor, okay? Imagine niyo, possible is baka nasira yung elevator, which is masasacrifice yung safety nung or makakompromise yung safety ng mga passenger. Okay, so kaya mahalaga yung parehong transient response saka steady state response, which in turn magkakaroon kayo ng steady state error kapag meron tayong control system. So ito yung basehan ng performance natin sa control system. Okay? Yung transient response, steady state response, and steady state error or the stability na rin pala. Okay? Kung stable ba yung ating system. Next concept for control system is let's have the advantage. Okay? Advantage, bakit ba tayo gumagamit ng control systems? Kasi it offers advantages. So una, power amplification. Remote control, pangalawa. Pangatlo, convenience of input form. Then pang-apat, compensation for disturbance. So here are some advantages of control systems. So power amplification. Okay? For example, dun sa radar antenna, okay, positioned by the low power rotation of a knob at the input, nagre-require yon ng large amount of power for its output rotation. So kaya nabibigay ito ng control system kasi pwede tayong mag-adjust ng power amplification dun sa signal ng ating control system. Okay, pwede tayong mag-adjust doon. Depende doon sa design ng control system. Okay, so power amplification. Remote control. Okay? So, kapag malayo yung lugar na kailangan nating, let's say, puntahan para gawin yung isang activity, pwede ngayon tayong gumamit ng control system, let's say, a robot. Okay, let's say robot designed by control system to compensate for human disabilities. Halimbawa sa mga dangerous location, so dahil meron tayong robot designed via control system, pwede tayong gumamit nun para hindi na yung mismong human yung magpunta doon sa, let's say nga mga dangerous location. For example, a remote controlled robot arm can be used to pick up material in a radioactive environment. Okay? So, kasi pag radioactive environment, delikado doon, di ba? So, yon yung control system is used to have a control in a remote area where human cannot be able to do by themselves. Okay? Next, convenience of input form. So, control systems can also be used to provide convenience
by changing the form of the input. Okay, halimbawa, sa temperature control system, yung input can be yung position ng thermostat. Okay? And then the output is yung heat. So kaya, a convenient position input yields a desired thermal output. Okay, so yun yung convenience of input form. Then 4 is the compensation of disturbances. Okay? So kapag meron tayong control system, pwede yung mag-adjust doon sa mga disturbances or noises within the surrounding. Okay, pwede yung mag-compensate. Halimbawa sa control sa closed loop control system natin, 'di ba, meron yung feedback. Okay? So the system must be able to yield the correct output even with the disturbance. Okay, halimbawa sa antenna system that points in a commanded direction. So halimbawa meron tayong disturbances like the wind. Okay, pag hinangin yung position ng antenna natin, okay, syempre malilihis yun sa desired output. Kung meron tayong control system, it will be corrected the the subsystems of our control systems. Kung ano mang part yung magko-compensate doon sa disturbances para bumalik sa tamang position yung antenna. Okay? So here are the advantages of the control systems. Power amplification, remote control, convenience of input form, compensation for disturbances. Okay, next, let's have the system configuration. Okay, so meron tayong two major configurations sa control systems. So una is yung open loop. Open loop, and yung pangalawa is kung may open, may close, right? Close loop. Okay? So ano ba yung open loop system? Pag sinabing open loop, it does not have a feedback. Okay? Sabihin kasi yung feedback is part siya ng control system kung saan yung output is pini-feedback doon sa input para magkaroon para ma-compensate yung pinaka-difference ng output doon sa desired input natin. So wala yun sa open loop. Okay, so sabi, a generic open loop system starts with a subsystem called an input transducer which converts the form of the input to that used by the controller. So ito yung simple block diagram natin for the open loop system. So magsisimula ka sa input. Okay, ipapasok mo siya sa transducer. So itong transducer, siya yung magko-convert doon sa input na which is yung properly na magagamit nung inyong controller. Okay? So pag after na mapunta nung input sa transducer, so available na yung output niya, pwede nang magamit ng controller para ma-drive ito. So papasok na siya sa controller, and then yung output ng controller, okay, papasok siya dito sa process or plant. Okay? Pero hindi siya direkta papasok, pwedeng magkaroon diyan ng mga disturbances. So magkakaroon tayo ng summing junction. Okay? Tapos pwedeng magkaroon ng disturbances. Yung sinabi ko kanina, yung example, yung wind sa antenna position system. Okay? So ma-add yung signal
ng disturbance dito sa controller via the summing junction, then bago papasok sa process or plant. Yung process or plant yan yung magpa-process nung binigay na output ng controller base kung ano yung gustong maging output ng system. Okay? Process or plant. Okay? So, then yung output nitong process or plant, so yan na yung pinaka-output, pero possible pa rin niya magkaroon ng disturbances. Okay? So, pwede ka uling maglagay ng summing junction. Okay? Meron ka namang, so this is disturbance 1 and disturbance 2. So, C, yung control system talaga natin is pwede siyang magkaroon ng disturbances. Kaya magkakaroon ka ng error doon sa pinaka gusto mong mangyaring desired response. So, hindi talaga siya purely 100% na magiging same sa response na gusto mo due to mga disturbances na available sa environment. Okay? And then, magkakaroon ka na ng final output. So, ito na yung output or tinatawag natin na controlled variable. Okay? So, dito nga sa open loop system, yung ating system dito is do not correct for disturbances and are simply commanded by the input. Okay? So, kung anong in-input mo, okay, tapos dadaan siya dito sa mga block diagram na yan, magkakaroon ka ng output, okay, which is affected by the disturbances, hindi niya mako-correct yun. Okay? Kasi nga open loop lang siya. Okay, halimbawa nito is yung example is toaster. Okay? Kasi, 'di ba hindi mo naman nako-control yung oven toaster kung masusunog na ba yung ilalagay mo doon, let's say yung bread, 'di ba? Maglalagay ka lang doon ng bread, pero hindi 'yon magsasabi, maghi-stop kung sunog na ba yung bread or tama lang yung luto doon sa bread, pagkakainit doon sa bread. Okay? So open loop siya. Di siya nag-a-adjust or di siya nag-i-stop depende kung ano na yung status nung pagkaka-oven doon sa bread. Okay? So, yun yung disadvantage obviously ng open loop system. Okay? Hindi siya co-correct for disturbances, pero ang advantage naman niya, mas simple yung design. Okay? Tsaka mas less expensive. So kung meron tayong open loop, meron tayong closed loop. So ito yung kabaliktaran ng open loop system. Kasi ito na yung merong feedback. Has feedback, which is yung main goal is to adjust the output of the system to conform with the desired input. Okay? So almost same lang dito sa block diagram, magkakaroon ka ng feedback. Sige, copy ko na lang to. Okay, di ba ito yung output? Yung output na yan, magkakaroon siya ng feedback diagram, block. Another block diagram for the feedback.
So this is also a sensor or transducer. Output transducer or sensor. Tapos ibabalik niya ngayon dito sa, so magkakaroon ka dito ngayon ng summing junction pala. Kasi i-compare niya ngayon yung input dito sa output. So bago pumunta sa controller, magkakaroon ka muna ng summing junction. Okay, etong part na yun. Di ka didiretso sa controller kasi etong signal na manggagaling sa output, if i-feedback ngayon dito sa summing junction, i-add sa input. So may summing junction ka ulit. Okay? So, pwedeng yung feedback pala, pwede siyang positive feedback or negative feedback. So, kung meron kang negative feedback, yan, may minus sign ka yan, tapos etong input or input dito na manggagaling dito sa output ng transducer, isa-sum up mo ngayon itong output signal na feedback pabalik dito sa summing junction. So, yung magiging result is, yung lalabas na signal dito is yung error. Error or actuating signal. Okay? Kasi yun yung difference nung desired input mo doon sa actual response. Okay? Isusubtract ngayon dito sa summing yung input minus the output. Ibig sabihin, kung yung input minus the output is 0, nakuha mo yung tamang output kasi wala kang difference eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, the higher the difference dito sa summing, okay, or yung error, or yung error equating signal, ibig sabihin, hindi nakukuha yung pinaka-output. So, the higher the error, hindi efficient yung control system. Pero kapag mababa yung error, close doon sa desired input. Okay, mas efficient yung control system. So, yun ngayon yung i-feed dito sa controller uli. Okay? Tapos pupunta uli dito. Okay? Pupunta dito hanggang ma-reach nung output yung saktong-sakto na dito sa input. So pag nag-zero yung error or actuating signal dito, so wala ka nang i-feed na, wala nang signal na magdadrive dito sa other process, right? Okay? Ibig sabihin, zero na yung signal dito sa, halimbawa, dito sa process, hindi na gagawin ng process yung dapat niyang gawin to adjust the output. Kasi nga, pareho na yung output dito sa input kasi zero na yung error. Okay, so yun yung ginagawa nung closed loop. Nagko-compensate siya for error. Kaya mas, ano siya, di ba? Mas maganda siya. Yun nga lang, ang disadvantage yun. So, syempre, mas complicated yung design, tsaka mas mahal. Pero in terms of performance, mas maganda kumpara sa open loop. Okay? So, halimbawa din nito is, pwede rin tayo magkaroon ng oven toaster kasi na closed loop. Yun. So, nagko-compensate, di ba? Pipihitin mo lang yung desired, halimbawa, time para i-oven, magi-stop na siya. Okay? So, example din yon ng closed loop system. Okay? Pero minsan pala,
Yung closed loop system, kapag hindi niya talaga makuha accurately yung pinaka-output, may mga ganong instances, although closed loop na siya, pwede pa ring magdagdag kayo ng compensator. Okay? So yung compensator, so i-add mo yun sa controller para mas mag-improve yung performance ng control system nyo. Kasi pag controller ka lang, wala kang compensator, usually yung gain lang yung ina-adjust mo doon, yung gain. Okay? Pero kapag may controller ka na, ay pag may compensator ka na, okay, mas nag-improve both yung gain kasi is para siya sa transient response. Okay? So halimbawa, again, meron kang time, tapos meron kang response dito. Okay. So let's say yung gusto mong response is ito yung level niya. Okay. Tapos meron kang performance or response ng pinaka-system. Let's say ganito. Okay. Or yan. So, nagbabago yung response ng system natin. So, pwede rin ganyan. Okay, possible na magbago yung response ng systems natin depende sa gain ng controller. Okay? Okay. Pwedeng maging ganyan. Merong dump oscillation. Bago niya ma-reach yung steady state response na to, pwede rin naman ganito. So, hindi siya nagkaroon ng oscillation, right? So, possible dito yung gain mo ay mataas. High gain yung controller mo dito. High gain. Pero pag dito, low gain. Okay? So, affected yan ngayon yung transient response, di ba? Di ba ito yung transient response? Bago niya ma-reach yung steady state response, kanina sa example sa elevator, ito yung transient response na dalawa. Okay? Tapos ito yung steady state response. Pag stable na yung output or yung response. Yon. So, kung meron kang compensator, hindi lang yung tawag dito, yung transient response yung mag-i-improve. Okay? Kasi minsan hindi mo ma-reach din yung pinaka steady state response na gusto mo. Okay? Dependent din yon sa transient response. Okay? So, kung meron kang compensator, mas mag-i-improve pareho yung transient tsaka yung steady state response or bababa yung steady state error. Overall, mas maganda yung performance ng system. Okay? Pero kapag nagdagdag ka ng compensator, yun nga, mas lalong magiging yung system mo, mas lalong magiging expensive tsaka complicated. Okay, gawin and i-design. Okay, ano pa ba? Next consideration is yon. So next is analysis and design objectives. Okay, so analysis, sabi, is the process by which a system's performance is determined. Okay, for example, we evaluate its transient response and steady state error to determine if they meet the desired specification. Okay, so ina-analyze nyo ngayon yung performance. Depende kung nami-meet nga yung desired specifications.
Okay, yung transient response saka steady state error. Yun yung pag-a-analyze din sa control system. Tapos, yung design naman is the process by which a system's performance is created or changed. So, halimbawa, na-analyze nyo na yung circuit, na yung inyong control system is medyo hindi nag-conform dun sa desired specifications. So, pwede kayong mag-redesign or magbago ng mga some part ng block or system para ma-reach nyo nga yung desired specifications. Okay? So, take note, a control system is dynamic. Pag sinabing dynamic, it responds to an input by undergoing a transient response before reaching a steady state that generally resembles the input. So hindi basta-basta ma-reach nung control system yung desired output. Dadaan muna talaga siya sa transient. Hindi kasi dynamic yung system. Halimbawa, sa elevator kanina, hindi naman didiretsa yun sa 4th floor, di ba? Siyempre, magkakaroon pa yun ng pagtaas. Yun yung tinatawag nating transient. Okay? Hindi naman siya automatic teleport like a teleportation na from first floor, nandun ka agad sa 4th floor. Right? So, yung transient, mararanasan nyo yun sa pagtaas ng elevator. Yun nga, dun nga mangyayari dun nga ma-define yung performance ng elevator. Magkakaroon siya ng transient tsaka steady state response. So, yun yung control system. Dynamic siya. So, ang mga major of objectives natin for analysis and design, yun nga, ito yung mahalaga nga yung sinabi na natin, yung transient response, steady state response, tsaka stability. Ito yung mga kino-consider natin sa analysis and design sa control system. So alam natin yung steady yung transient response. Okay, transient response sa halimbawa dun sa elevator, kung meron tayong slow transient response, yung mga passenger natin is possible maging impatient, okay? Kasi napakabagal nung inyong elevator. On the other way around naman, kung napakabilis naman ng inyong elevator, magiging uncomfortable naman yung mga passenger doon, right? So kaya mahalaga yung transient response. Okay? Also, kung yung elevator daw is oscillates about the arrival for more than a second, halimbawa, tulad nitong response na to, nag-oscillate, okay, mako-compromise pa rin yung feeling or yung comfort ng mga passenger doon, di ba? Okay. So kaya mahalaga yung transient response. Okay? Tsaka kung yung transient response nyo is, let's say, sobrang bilis, pwede rin yung makasira sa system, di ba? Kapag yung steady state response naman, okay, dun din sa elevator, this response may be an elevator stop near the 4th floor or the head of a halimbawa, dun sa elevator example daw, kung yung steady state response mo is hindi siya naka-reach talaga dun sa 4th floor, okay, ibig sabihin may stuck yung mga tao sa elevator, right?
kasi hindi siya nag-reach doon sa 4th floor, hindi siya nag-stop. So mako-compromise din yung safety ng ating mga passenger. So mahalaga rin yung steady state response kasi doon mababase kung talagang na-reach mo yung desired input. Okay? Next is stability. So yung stability, combination na siya ng transient tsaka steady state response. So yung pinaka-stability ng control system. Okay? Kasi yung total response should be equal to the natural response plus the forced response. Okay, yung natural response is yung corresponding sa transient. Yung forced response is due to the input. Okay, yun yung input due to the input. Okay, kapag hinanap mo ngayon yung total response, sum na siya nung natural response saka forced response. Not necessarily transient pala yung natural response. Natural response is yung response lang ng control system natin without an input. Okay? Pero kapag meron ka ng input, magkakaroon ka ng forced response. In total, or overall, yung pinaka-total response ng control system is isa-sum up mo yung natural response saka forced response. Parang sa differential equations. Okay, di ba yung non-homogeneous DE, yung pinaka general solution yon corresponding to the total response is equal to the y complementary. Okay, it is due to yung homogeneous equation yung naka-equate sa 0, right? Plus yp, particular solution. So, pwede nyong gawing analogy yun dito. Yung YC is yung natural response, yung YP is the forced response. Kasi yung YC is depende lang sa characteristic equation ng DE. Ganon din sa natural response. Kung ano yung mga characteristics or parameter doon sa system. Okay? Without an external input. Pero kapag yung YP, yun na yung value mo sa right side ng DE, which is any function other than 0. Yun yung forced response. Okay? So, paano ba maging stable ang control system? So, dapat yung control system is dinedesign din natin. Main priority sa pagde-design ng control system is yung stability. Okay? So dapat yung natural response natin must decay to 0 as time approaches infinity. So habang tumatagal dapat, kailangan yung natural response is nagdi-decay to 0 or nawawala hanggang ma-reach niya yung forced response which is due to the input. Yun lang dapat yung matitira sa system. Okay? Or the other possibility para maging stable yung system, it should oscillate. Okay? Oscillate. So, pwedeng mag-decay sa 0 yung natural response or mag-oscillate. Okay? Para yung pinakamatitira lang sa total response is yung first response which is due to the input. Okay? Parang yun yung steady state response na rin natin. Kumbaga. So if the system is stable, the proper transient and steady state error characteristics can be designed. Okay, stability is our third analysis and design objectives. Okay, so yon yung design objectives natin
for analysis, kailangan yung kino-consider yung transient response, steady state response, saka stability. Okay, so sige, magbigay tayong halimbawa ng control system. Okay. Halimbawa is itong antenna azimuth, which is a type of position control system. Okay, ito. Halimbawa siya ng control system. Antenna azimuth. Ito yung drawing natin. Okay, yung pinaka concept ng system. Okay, pag nagde-design kayo ng control system, so gagawin nyo tong mga part na to. Okay, yung pinaka concept, pwede kayo mag-illustrate, mag-drawing. Then, yung detailed layout. Okay. Tapos, yung schematic, gagawin nyo yung schematic, block diagram. Okay. So, ano ba yung antenna azimuth? Okay. Position control system siya. So, as shown here. So, sabi, an antenna azimuth position control system is shown here. Okay. So, ito yung kanyang system concept, detailed layout, schematic, tsaka yung block diagram. So, ang purpose nitong system is to have the azimuth angle output of the antenna theta sub O of T. Ito yon. Ito yung output. Yung theta sub O of T azimuth angle output. Okay, mag-rotate siya dyan. Dapat daw, mafa-follow nitong theta sub O yung input angle of the potentiometer theta sub I of T. Ito yung input. Potentiometer siya. Pwede niyong pihitin to, yung potentiometer. Kapag pinihit niyo yung potentiometer, okay, magkakaroon siya ng input na angular displacement. Okay? Tapos, in effect, dapat makokontrol yung position nitong azimuth angle output. Okay, so control system nga siya, 'di ba? From the input sa pag pihit nyo dito sa potentiometer from a given angular displacement theta I of T, dapat ma-control nyo yung position ng azimuth angle sa output. Okay? Yung potentiometer na to, kasi hindi naman yan, kapag pinihit nyo yung potentiometer, okay, hindi naman niya mapapagalaw by just the movement lang nung knob natin, yung system agad. Kailangan magkakaroon siya ng right type of signal para ma-power up yung pinaka other block diagram dun sa system or yung ibang parts ng system. Kaya itong potentiometer acts as a transducer lang, okay? Kasi i-convert niya ngayon yung angular displacement na to into a voltage. Okay? Pwedeng gumamit ng voltage divider. Depende sa pagpihit kung gaano mo kasagad pinihit yung knob ng potentiometer, mag-a-adjust din yung voltage, di ba? Applying voltage divider. Okay, so ito yung halimbawa niyan. Ito yung detailed layout. Okay.
Yan. So, meron kang potentiometer, pipihitin mo, magkakaroon ka ng angular displacement. So, mako-convert siya into voltage. Ito pala yung mas maganda schematic. So, ito yung theta I of t mo. Okay? Angular displacement. So, depende sa pagpihit mo, ma-adjust din yung voltage dito sa potentiometer, right? Pwedeng papunta dito or papunta dito. Tataas or bababa yung voltage. Okay? Ngayon, pupunta yung voltage na yon, papasok siya dito sa differential amplifier or power amplifier. Ito. Which is, ito na itself yung control system. Part na yan ng control system. Okay? So, differential and power amplifier. Yung control system na to, amplifier lang siya, pero pwede niyang i-adjust yung K or yung gain. Okay? Para depende yung magiging output nitong amplifier, papasok naman dito sa motor. Kung gaano kataas yung gain dito sa amplifier, yun doon din magbabase yung magiging drive or forcing voltage or factor na magda-drive dito sa motor. Which in turn, kung gaano ka kataas yung input dito sa motor as a voltage, so yung magiging output niya rin is depende sa input. Okay, pwedeng ma-high drive siya due to high voltage sa input or low drive due to lower voltage sa input, depende sa gain. Okay? Nung ating amplifier. Okay? So, itong motor natin, once na mag-run na siya, papagalawin niya na tong mga gear. Okay? Ito yung drawing natin for the gear schematic. Yan. Pag gumalaw na yung gear, yan, magkakaroon na ng movement itong output natin, yung azimuth angle. Okay, by the way, may load pa lang nilagay din dito. Okay, viscous damping. Tsaka inertia. Okay. Tapos, closed loop yung ating control system kasi meron tayong feedback potentiometer, di ba? So, yung output ngayon na to, feedback ngayon dito sa another transducer na potentiometer. So, i-convert niya rin into signal, voltage signal, kasi may potentiometer ulit. Pabalik dito sa amplifier. Okay? So, kung hindi sakto yung output natin dito sa desired input, i-feedback yon yung signal dito sa amplifier. Okay? Tapos, kukuhain yung difference ng input dito sa feedback na output. Yun yung magdadrive uli ngayon sa amplifier, input ng amplifier. Tapos, pwede nyo i-adjust. Pwede kayo mag-adjust ng gain, okay, para in effect, maapektuhan din yung input sa motor kung mas kailangan bang lakasan or babaan yung drive para magkaroon tayo ng exact position dito sa azimuth angle output natin. Okay, so ganun lang yung process dito sa example natin na azimuth angle position control system. Okay, so kung yung block diagram naman yung titignan natin, parang yung kanina lang din. So meron kayong angular input, yun yung pagpihit nyo dun sa potentiometer. Okay?
na ang transducer is yung potentiometer. Okay? Kino-convert niya ngayon yung angular input into voltage via voltage divider. Na papasok sa summing junction, okay? May summing junction siya. Actually, pwede na siyang dumiretso dito sa controller kung open loop siya, pero closed loop kasi siya. Kaya papasok muna siya sa summing kasi isa-sum up yung feedback na output dito sa input. Okay? Tapos kukuhain yung difference. Ito yon. Lalabas ngayon sa summing junction is error or actuating signal. Yung difference ng output tsaka input na i-feed ngayon sa controller. Okay? Yung controller, yung signal and power amplifier na pwede nyo i-adjust yung gain. Tapos yung output nitong amplifier as controller, papasok na dun sa motor. Yung motor, yung magsisilbing plant or process ngayon, nagagawa ng work. Okay, para magkaroon ng movement yung mga gears dito para ma-position sa tamang location itong azimuth angle output. Okay. And then, kung consider nyo yung response, so ganito, pwede rin kayo magkaroon ng mga response versus time. Okay? So, yun nga, kung ito yung desired steady state response natin, so depende yan sa possible gain na ilalagay nyo sa controller. So, pwedeng magkaroon ng damp oscillation kung mataas yung output gain nyo or yung gain natin na nilagay, or pwede rin namang ganito yung response. Okay, wala siyang oscillation kasi possible ang nilagay nyo lang na output is low, gain is low. Okay. So this is one example nung control system. So design process naman, sa design process, ito yung mga steps na gagawin. 1, determine physical system and specifications from the requirements. 2, draw functional block diagram. 3, transform the physical system into a schematic. 4, use the schematic to obtain a block diagram, signal flow diagram, or state space representation. 5, if multiple blocks, reduce the block diagram to a single block or closed loop system. And 6, analyze, design, and test to see that requirements and specifications are met. Okay, so unang step, determine a physical system and specifications from the requirement. So, syempre, kailangan alam nyo muna yung i-design nyo, di ba? So, dapat meron kayong specifications para doon nyo ibabase yung gagawin yung design. So, alamin nyo dapat yung specification tsaka requirements para doon nyo ibabase yung magiging design ng control system. Okay, so kung alam nyo na yung specification, pwede na kayong mag-draw ng block diagram. Okay? So, yung ginawa natin dito, ito, draw kayo ng block diagram. Depende kung open loop or closed loop yung i-design nyo. Ibase nyo din dun sa specs nung inyong design. Then, transform the physical system into schematic. So, kung meron na kayong block diagram tulad nito, pwede nyong gawing mas detalyado, pwede kayong gumamit ng mag-drawing ng schematic. Yan. Kumbaga sa circuit, gumawa kayo ng schematic diagram, 'di ba? Yung pinapakita yung mga symbol ng bawat component. Okay?
Yan. Para mas well-detailed yung inyong block diagram. Okay? Use schematic to obtain a block diagram, signal flow diagram, or state space. Okay? So, dito sa part na to, yun, pag nakagawa na kayo ng schematic or block diagram, yung step 4, para siyang yung mathematical model na. Okay, mathematical model. So, dito sa step 4, gagamit kayo ng mga different laws. Kung electrical system, pwede kayong gumamit ng Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law. Pag mga mechanical, translational, rotational system, Newton's law of motion. Okay? Which is, yung mga laws na yon is gumagamit ng mga DE, di ba? Differential equations, particularly like sa circuits, RLC circuit, di ba nagkakaroon kayo ng first order DE, second order DE. So, dun nyo ma-model ngayon yung system. Usually using differential equations. Okay? So, pwede kayong gumamit ng mga simplified model, okay? Para mas madaling nyong ma-analyze yung systems nyo. Okay? So, pag-aaralan natin yan, yung part na to, especially part na to, yung mathematical model ng system, kasi per block dapat, per block nung, or per part ng block diagram ng control systems nyo, pwede nyo yun lagyan ng mathematical model. Let's say, transfer function per block. Yun yung pinaka magde-define nung block diagram dun sa system. Yung equation niya dun. Like transfer function. Tapos, yung step 5, if multiple block, reduce the block diagram to a single block or closed loop. So, pag-aaralan din natin to, how to reduce multiple block into a single block. I-reduce natin. Kasi syempre, kapag maraming blocks doon sa control systems nyo, let's say, halimbawa, ganyan, maraming block, di ba? Mas maganda kung ma-represent nyo as single block ito. Let's say, isang block, control system, na nagre-represent ng isang pinaka-final mathematical model para mas madaling i-analyze yung control systems. Okay, and then for step 6, so nabuo nyo na yung inyong pinaka-control system, na-design nyo na, meron na kayong block diagram tsaka mathematical model, analyze nyo na or i-test nyo yung system. And then check kung na-meet yung requirement. So dito sa pag-test ng control systems nyo, pwede kayong gumamit ng mga test signals. Ano na yung mga test signals? Pwede kayong maglagay ng input. Halimbawa, ito na yung pinaka-designed block diagram ng control systems nyo. Okay, meron kang input, di ba? Input, tapos output. Para matest nyo ngayon yung output, yung response, magka-card kayo ng input, test input. So, iba-iba yung pwede nyong gamitin, di ba? Meron tayong impulse, function, meron tayong step, meron tayong ramp, meron tayong parabolic, sine or sinusoid. Yon. Pwede kayong mag-test ng input, pili kayo ng isa dito para makita nyo yung magiging output kung na-meet yung criteria. Okay, pag-aaralan naman natin tong bawat response na yan later on. So yun lang yung
design process for control systems. Okay, so siguro hanggang dito na lang muna, no? So this is the introductory topics for feedback and control systems. So sa mga next episode yan, didiscuss na tayo ng pinaka-topic, particularly siguro analysis in the frequency domain. Yan, magpo-focus na tayo talaga sa mga computations using mathematical, yung mga mathematical formula natin, like sa mga differential equations, sa mga Laplace. Usual ang ginagamit dito sa control system is yan, mga DE kung naka-time domain ka, tapos Laplace kung naka-frequency domain. So, recall din pala natin or review lang din muna natin ng saglitan yung pag-solve ng mga differential equations the classical way, tsaka yung mga Laplace transform na rin. Recall muna natin, and then after nun, proceed na tayo dun sa mga pinaka-main topics sa control systems. Okay, so sige. End ko na muna itong video tutorials. See you on my next one. Bye-bye!